Isa na naman pong pag-aaral ang ating gagawin sa pagkakataong ito. Pag-aaralan po natin ang Exodus 14 at ang pamagat po ng ating devotion ay Understanding Faith, God Fulfills His Plans for Us. Ito po ay binubuo ng dalawang bahagi. Sa pagkakataong ito, yung unang bahagi lamang po ang ating tatalakayin. At bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, nais ko po sanang hilingin na basahin natin ang Jeremiah 29:11 at kung maaari ay kabisaduhin po natin ang pangako ng Panginoon sa talatang ito na nagsasabing, I know the plans I have for you, saith the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Bago po tayo lubusang magpatuloy sa ating pag-aaral, hinihiling ko lang po na sana i-like ninyo ang video na ito at kung maaari po kayong mag-subscribe, ako po ay nagpapasalamat ng lubusan at huwag niyo po sanang kalimutan na i-share sa iba ang video na ito para sa ganon sila man po ay matuto ng mga dakilang katotohanan na pinapakita ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. Paano nga ba tinutupad ng Panginoon ang kanyang mga plano sa ating buhay? Kung babasahin po natin ang buong Exodus chapter 14, makakakita po tayo ng apat na pamamaraan na ginagamit ng Panginoon para tuparin niya yung mga plano sa ating buhay. Narito po ang apat. Tinutupad niya ang kanyang mga plano sa ating buhay sa harap ng mabibigat na mga pagsubok. Pangalawa, inuutusan na tayo na ipaubaya sa Kanya ang lahat nating mga kinatatakutan at mga nagpabibigay kabagabagan sa atin. Pangatlo, pinalilibutan niya tayo ng Kanyang presensya upang tayo ay mapayapa. At pang-apat, siya ang lumalaban sa ating mga suliranin. Sa pagkakataong ito, ang unang dalawang bahagi lamang ng at pamamaraan ng Panginoon ang ating tatalakayin. Yun pong in the face of great adversity and by instructing us to resign our greatest fear to Him. Upang maunawaan po natin kung paano ito isinakatuparan ng Panginoon sa mga Israelita, tingnan po muna natin ang background ng chapter 14. Ang chapter 14 po ay tumutukoy doon sa paglabas ng mga Israelita mula sa bansang Ehipto kung saan sila ay nanirahan sa loob ng mahigit na 400 taon. At sa loob ng 400 taong ito, 200 taon silang inalipin ng mga Ehipsyo. Ang mga Israelita ay dumating sa Ehipsyo nung panahong nagkaroon ng 7 taong tagutom sa buong gitnang silangan. At ang pamilya ni Jacob at ang kanyang mga anak ay lumikas patungo sa Ehipto kung saan ang kanyang anak na si Jose ay naging gobernador, sila ay pinatira ng Faraon sa lugar na tinatawag na Goshen. Ang Goshen po ay isang madamong lugar at suitable para sa pag-aalaga ng mga hayop. Ito ay nasa pagitan ng isang tributary ng dagat na Pula at ng Mediterranean Sea. Napakataba ng lupa sa lugar na ito at suitable talaga sa pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga Israelita ay mga pastol. Another thing kung bakit sa Goshen sila pinatira ay sapagkat ang mga Ehipsyo ay namumuhi at ang tingin nila sa mga nag-aalaga ng hayop ay mababang uri ng tao kung kaya't sila ay inilagay lamang sa Goshen upang hindi makasalamuha ang karamihan ng mga Ehipsyo dito sa mainland Egypt. Sa Exodus 14 po ay itinuturo sa atin ng banal na kasulatan kung paano inilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto pagkatapos niyang isakatuparan ang 10 salot na kanyang ipinadala sa Ehipto bunga ng pagmamatigas ng kalooban ng Faraon. At dito po nagsimula ang istorya ng Exodus chapter 14. Paano nga ba tinutupad ng Panginoon ang kanyang mga plano sa ating buhay? Una, tinutupad niya ito sa harap ng mabibigat na suliranin mayroon tayo sa buhay.
Makikita niyo po sa mapang ito ang rota na dinaanan ng mga Israelita nung sila po ay lumabas ng Ehipto. At sa pagkakataong ito, sila po ay narito na sa lugar na tinatawag na Etham. Ang Etham po ay translated in English as wall o pader, sapagkat ang Etham ay isang lugar kung saan nakukulong ito ng mga kabundukan sa paligid. Ang sabi ng Panginoon, turn back and encamp before Pihahirot. Narito po ang Pihahirot. Ibig sabihin, nanggaling na po sila sa Pihahirot at nagpunta na sila sa Etham. Subalit sila po ay pinababalik ng Panginoon sa Pihahirot at nais niyang sila ay magkampo sa lugar na tinatawag na Migdol, kung saan ito ay nakaharap doon sa kabundukan sa gitna ng dagat na tinatawag na Bundok Tiran at pinaniniwalaang pinaninirahan ng Diyos na si Baal-zephon. Sa verse 10 hanggang 12, magbabasa po natin na nagrereklamo ang mga Israelita laban kay Moses sapagkat inakala nilang dinala sila ni Moses sa ilang upang patayin lamang ng mga taga-Ehipsyo. Hindi po natin siguro masisisi ang mga Israelita sapagkat natagpuan nila ang kanilang sarili dito sa lugar na tinatawag na Etham at kinikilalang pader sapagkat ito'y napapalibutan ng matataas na mga kabundukan at wala na silang masusulingang iba pa. Kung kaya't sila'y pinabalik ng Panginoon at pinakampo dito sa lugar na tinatawag na Migdol na nakaharap sa bundok na Tiran na nasa gitna ng dagat. Wala po silang masulingan sapagkat pader ang nasa kanilang likuran, dagat ang nasa kanilang harapan, at sa kanilang palang pinanggalingan ay dumarating ang sandatahang lakas ng Ehipto. Sabi po sa verses 5 to 9, overtook them encamping by the sea beside Pihahirot before Baal-zephon. So dito po makikita natin at maaring nararamdaman natin kung anong takot mayroon ang mga Israelita habang nakikita nila ang mga Ehipsyo na dumarating at handa silang puksain. Makikita natin ang tunay na intensyon ng Diyos sa labanang ito. Ang inakala ng mga Israelita, ito ay kanilang labanan, kung kaya't sila ay pinabalik ng Diyos upang harapin ang mga mayroon namang sandatahang lakas ang Israel, subalit nang makita nila ang sanglaksang sandatahan ng Ehipsyo na dumarating, sila po ay pawang nangakatakot at sinisi si Moses sa kanilang paparating na kamatayan. Subalit sa kabila nito, hindi po nila naunawaan ang tunay na layunin ng Diyos at hindi nila nakita na ang labanang ito ay hindi nila labanan, kundi labanan na ang Diyos ang nangunguna sa kanila. Sa Exodus chapter 14 verse 2, ang sabi ng Panginoon, turn and encamp before Pihahirot, between Migdol and the sea, over against Baal-zephon. Before it shall ye encamp by the sea. Kung titingnan po natin ang mapa dito sa slide na ito, makikita po natin na narito ang mga Israelita. Galing po sila sa Etham, pinabalik sila ng Panginoon sa pagitan ng Migdol at ng dagat, dito po sa lugar na ito kung saan sila nagkampo. Habang doon sa lugar na yon ay paparating ang mga Ehipsyo. Sa kaharap po nila ay ang karagatan at tanaw na tanaw nila ang malaking kabundukan ng Tiron kung saan pinaniniwala ang naninirahan ang Diyos na si Baal-zephon. Sino nga ba si Baal-zephon? Para sa mga pagano sa lugar na iyon noong panahon na iyon, si Baal-zephon ay ang Diyos ng dagat at ng mga bagyo at pinaniniwala ang nakatira sa bundok ng Tiran. Kung kaya po ang mga Israelita ay masidhi ang pangamba sapagkat sa kanilang likuran ay naroon ang sanlaksang army o sandatahan ng Ehipsyo. Sa kanilang harapan ay makikita nila ang malawak na dagat at natatanaw nila ang kabundukang pinaniniwala ang pinaninirahan ng Diyos na si Baal-zephon.
Para sa kanila, wala na silang ibang mapupuntahan pa. Hindi nila kayang unawain ang sitwasyon at hindi nila alam kung paano sila maliligtas. By instructing us to resign our greatest fear to Him, tinutupad ng Panginoon ang kanyang plano para sa ating buhay. Sa verse 13, sinabi ni Moses sa mga taga-Israel, "Fear not, stand still and see the salvation of the Lord." Sa verse 15, ang Panginoon naman ang nagsasalita kay Moses. At sabi niya, "Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward." So ang dalawang talata pong ito'y napakahalaga sapagkat pinakikita ng verse 13 kung paano tayong dapat nagtitiwala sa ating Panginoon na Siya ang magliligtas sa atin. At pagkatapos nating manalangin at ilagay ang ating tiwala sa Panginoon, yung ating mga takot ay ipagtiwala natin sa Kanya, sinasabi niya sa verse 15 that we have to go forward. Kailangan po nating sumulong, kailangan nating lumakad, kailangan nating magpatuloy sa ating buhay. Takot na takot po ang mga Israelita at sila'y nagrereklamo sapagkat makikita nila sa kanilang isipan ang napipinto nilang wakas. Hindi nila maunawaan kung paano sila magwawagi laban sa sandatahan ng Ehipsyo na sa loob ng mahigit na 200 taon ay nag-alipin sa kanila at sa pagkakataong ito ay handang ubusin ang kanilang lahi. Subalit sa kabila ng mga ito, nais ng Diyos na iligtas tayo sa ating mga pinatatakutan. Kung kaya't inuutos niya sa atin na tayo ay maging mapayapa. He commands us to be still. Sabi sa Exodus chapter 14 verse 13, "Do not be afraid, stand still and see." Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Siya ay Diyos ng kaayusan. At sa tuwing tayo'y humaharap sa mabibigat nating mga suliranin, ito ang sinasabi niya sa atin. Be still, hold your peace, at hayaan mong ako ang humarap sa iyong mga suliranin. Nais niya tayong manalangin upang ang ating mga takot ay mawala. Sa verse 15, tinatanong niya si Moses, "Wherefore criest thou unto me?" Bagamat ito'y isang katanungan ng Diyos kay Moses, ito ay nagpapakita sa Diyos. Humihingi siya ng tulong mula sa Panginoon kung ano ang nararapat na gawin. Hinihingi niya ang Diyos na mamagitan sa kanila, iligtas sila at ilaban at lumaban para. Nais ng Diyos na lumapit tayo sa trono ng kanyang kahabagan at maghintay sa kanyang pagmamahal. Nais niyang hilingin natin sa kanya na siya'y mamagitan sa atin. Nais niyang tayo ay magtiwala sa kanya, na itatawid niya tayo sa ating mga karagatan, laban sa ating mga Baal-zephon. Nais niya tayong magtiwala sa kanya at magpatuloy. Sa verse 15b, ang sabi ng Panginoon, "Speak unto the children of Israel that they go forward." Kung titingnan po natin ang kalagayan ng mga Israelita, mula sa Etham, naiisip nilang wala na silang susulingan. Samantalang sa kanilang likuran ay paparating ang sanlaksang sandatahang lakas ng Ehipsyo at sa kanilang harapan ay ang karagatan. Hindi maunawaan ng mga Israelita kung paano sila susulong. How can they go forward? Ang ibig sabihin po dito ng Panginoon, kung tayo po'y nanalangin na at nagtiwala na sa ating Panginoon, kailangan na nating mabuhay na hindi natatakot at hindi nag-aalinlangan sa Kanya. At hindi na binabagabag ng mga suliranin at problema. Kailangan nating tawirin ang ating mga dagat na pula sa ating mga buhay at magtiwala sa Diyos na palalakarin niya tayo sa tuyong lupa katulad ng mga
taga-Israel. So hanggang dito muna po tayo ngayong pagkakataong ito. Muli po, sana po huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Magkita po tayo sa part 2 ng devotion na ito. Maraming salamat po. Bless everyone.